Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, paktay nga. Nako, just in, Kibuloy arestado, finish na. Kapulisan sa Region 11, bumwelta na. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe nyo na po, Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon, komento ang video ito. Ito na po. Timeline sa kanila pero talagang I am pushing them to give us that detailed information sa whereabouts ni Pastor Kibuloy. Sir, ang posibilidad na magbigay po ng reward sa sino man po makapagbibigay ng impormasyon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Si General Alden Delvo po ang direktor ng PNP diyan sa Region 11 na ang dami ho niyang problema siguro ngayon. O sabihin na po natin trabaho. Maganda umaga po General Alden Delvo. Hello, good morning. Opo. Dinahay mo pati kay DJ. Opo, mopay nga aga po. General, medyo may problema tayo sa signal. Ano po? Kayo ho ba'y mobile ngayon? Are you moving? Hindi naman. Okay. Medyo 2 bars lang yung signal ko dito, Manong Ted. O sige. Pero pwede tayo sa Viber, naka-ano ako. Mamaya, tatawag ko sa Viber siguro. O sige po, baka better yun. O sige po, kami po yung tatawag ulit ha. Kasi, sige, salamat po na marami General. Alam niyo itong sakop ni General Delvo din yung Davao del Norte eh. Sa ngayon po kasi, laman nga po ng balita na mayroong suspension order ang Malacanang dito po sa gobernador ng Davao de Oro. Mga kapatid, yung pong gobernador, sabi nga, hindi siya aalis sa pwesto. At kanya rin pong kakwestiyonin ito nga pong suspension order na ito. Ating balikan lang po si General Alden Delvo. Sir, wala pa? Okay, sandali lang. At maliban po dito nga, ngayon, ang pinakahuling balita po, dito po sa, ano bang kanyang designation? Anointed o appointed? Appointed Son of God. Ito nga pong kaso my pa rin ni God. Pastor Apollo Quiboloy, kung saan meron na ring arrest warrant na inilabas naman dyan sa Pasig. Sige, ito muna. Hello sir, General. Good morning. Better kaya. Good morning, po. Mupay nga aga. Ay salamat nga ni Madamo General. Unahin ko lang po yung dito yung suspension order kay Davao de Oro Governor. Kumusta po? Na-serve naman natin yung suspension order ni Governor Edwin Hubahib. At at least na yung tension na nangyari kahapon nag-subside naman at least ngayong araw. At yung acting governor, which is the vice governor, acting governor Oyoy, ay mag-opisina doon sa SP building. At i-resolve na lang natin ng maayos ito. I-ease natin yung tension. Ang sa amin lang walang masaktan na tao, and the peaceful transition. Kasi mayroon ngang order for him to be suspended for 60 days. Na pitba or binaba sa ating SILD galing sa palasyo. Okay, sige. So meaning, so Governor Hubahib, diyan ka lang sa Governor's Office, pero pero na-serve na sa iyo yung suspension order habang si Vice Governor na acting governor, doon siya sa Sangguniang Panlalawigan Office. Yes, ngayon lang muna sa ngayon at alam na rin ng ating mahal na SILG at nag-advise din siya na for the meantime, yun lang muna for the peaceful transition. Pero ang mga trabaho ng governor para hindi mantala yung serbisyo sa mga tao, mag-opisina si acting Governor Oyoy doon sa SP building para tuloy yung serbisyo. Opo, sige. Ngayon ho ba may mga supporters pa itong si Governor Hubahib sa mismong Kapitolyo, sa may area po dyan sa labas? Yes, so meron siyang supporter pero wala namang unruly, wala rin namang nagbabarikada sa ngayon, no? At kinakausap din namin talaga si Suspended Governor Edwin Hubahib na mahinahon, wag lang nating i-agitate lang din yung mga supporter natin. At kung ano man yung mga legal remedy na pwede niyang gawin sa mga abogado niya, ay gawin lang niya para may peaceful resolution dito sa
tension dito sa Davao del Norte. Ay, salamat naman. Sige po. So, ganito po, maiba na ho kami. General Delvo, sir, itong kay Pastor Apollo Kibuloy, yun ho. So yun mga kababayan, no, talagang sinuspindi na nga po itong gobernador ng Davao de Oro, no? Yun po yung mga kababayan, yung supporter po ni dating Pangulong Duterte, no? So yan mga kababayan, attend no ng Maisog rally. Yan. Dahil nga po yan kahapon, no, sabi kinausap, no, ng isang secretary to the president, yung asawa ni Don Solweta. Kinausap po ito na sana tumigil na sa pagsuporta dito sa Maisog rally ito, no, kaya PRRD. Kaya nga nagwala si PRRD mga kababayan, di ba? Ito po yun. Ang tanong po ng taong bayan, ano po ba ang dahilan kung bakit sinuspindi, no? Kung bakit umabot sa suspension, no? Ano yung kanyang naging kasalanan, di ba? Sana yun po ang ibalita din, no, ng mainstream media para malaman din po natin. Kasi hindi naman siguro umano lang yan, ano? Agad-agad na sususpindin kung walang dahilan. Pero kung ang dahilan ba ay ang pag-attend o pagsuporta dito sa Maisog rally, no? Ano po ba 'yon? Tamang grounds po ba 'yon para suspindihin na po ang isang governor elected by the people, mga kababayan, no? Pero tapos yung magsususpindi sa kanya ay appointed lang po ng Pangulo, no? Bukod sa appointed, mga kababayan, hindi naman yung nakatira dyan sa Davao de Oro siguro, no? Hindi isang botante or hindi isang something in the local, di ba? Na bumoto talaga. Or nakatira talaga. Residence talaga siya ng Davao, di ba? Mas katanggap-tanggap pa nga po kung yung magpapasuspindi sa kanya yung taong bayan talaga, no? O yung mga taong nakatira dyan sa Davao de Oro. Hindi po itong ko. Sa palagay niyo po ba, mga kababayan, tama po ba itong kanilang pagsuspindi dito kaya governor? Kapitolyo, sa may area po dyan sa labas. Oh yes, so meron siyang supporter pero wala namang unruly, wala rin namang nagbabarikada sa ngayon. Apollo Kibuloy, yun ho bang ikalawang arrest warrant na wala daw pong piyansa? May kopya na ho kayo? Yes, kaninang umaga pinahanap ko yung trafficking against persons at ito na Viber nga sa akin ng investigation officer natin at nakita namin sa e-warrant natin na Manong Ted na meron nga siyang lumabas na warrant of arrest again. Paano po? Ano ang inyong disposition dyan ngayon? Paano po ang inyong gagawin dyan po sa pangalawang arrest warrant na walang piyansa? Well, ito, matagal naman natin talagang ini-implement yung dalawang warrant na bumaba dito, yung may piyansa, with this Anti-Trafficking in Person Act na violate, no, sinampa kay Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy. Talagang yung mga intelligence officer natin, I ordered them, no, to have a precise, timely and relevant intelligence information with regards to the whereabouts of Pastor Kibuloy para ma-effect natin itong arrest na ito. Meron ho ba kayong kung mamarapatin po ninyo, and we will respect kung wala po kayong mabibigyan ng informasyon, meron ba kayong ngayon linya sa kung sino man po ang malapit kay Pastor na maaari makapagkumbinsi po sa kanya na sumuko na lang po ng mahinahon at harapin tong kasong ito? Yes, ginawa po namin yan, Manong Ted, no? Ginawa namin yan and nag-reach out kami sa mga abogado niya na ang gawin ni Pastor Kibuloy with the lawyers, they convince nila yung client nila to come out in the open and face these charges. No? At mais out din yung tension dito sa Davao with regards to the case of Pastor Kibuloy. Nakakausap namin yung mga abogado niya. Pero in the light of this new development na ang kanyang ikalawang arrest warrant ay wala ng piyansa, ano po ang tingin po ninyo? Si Pastor Baho kaya ay naandyan pa sa Davao dahil iba ho usapin itong wala ka ng piyansa?
Well, ito, ang una niyang sinabi, no, Sir Ted, na ang hiling niya, hindi siya ma-extradite sa US, hindi makialam ang FBI dito sa kaso. Ngayon, andito naman itong non-bailable charges against sa kanya. Then nakakasiguro na talaga siya na pag kung siya ay sumuko at non-bailable ito, hindi talaga siya mabibitbit. So, tingnan natin yung galaw ngayon ng abogado niya na kung surrender at andito na ito non-bailable ito, then kung yung sabi naman niya na harapin niya, wag lang siyang dalhin sa ibang bansa o nandito na yun, Pastor, ang warrant sa'yo na non-bailable in which if you will surrender or get arrested, hindi na talaga makikialam ang ibang bansa nito because ang ating hukuman dito ay nag-take cognizance na dito sa kaso. Kung sakasakali siya ay ma-arraign, no, ng hukuman, so meron na jurisdiction sa kanya. Wala nang jurisdiction at hindi na rin siguro makialam ibang korte dyan unless maayos niya muna ito dito and then to face again other charges wherever he is charged. So, Okay, sige. Oo. Okay. General, gaano po tayo nakakasiguro dun sa sinabi niyo kanina kay Manong Ted na talagang nandito pa po siya sa bansa at nandiyan lang sa Davao? Kasi may mga nagsasabi baka daw po nakalabas na po ito ng bansa. Well, nung una po tayong nag-usap last week, ako, ang ano ko talaga, being from here, from Davao also, tapos siya taga rito rin, this is safe haven, no? And intelligent information says last week na nandito siya sa Davao. Pero sa ngayon, hindi ako makapagbigay ng Agree. yung accurate information Opo. kung nandito pa siya talaga pa ngayon. Unless mapagbigay ang mga intelligence operatives natin ng kanilang assessment or intel with regards to this to his whereabouts, kung nandito pa siya sa Davao o nandito sa Pilipinas. Oo. Si Pastor Apollo Quiboloy, kilala naman po natin na may ilang politiko na malapit po sa kanya. Paano po tayo nakakasiguro na hindi po ito napoproteksyonan at natutulungan sa kanya pong pagtatago? Well, nagbigay din ako ng warning kasi ano rin yan, pwede kang kasuhan dyan, no? Kung sino man ang nagkukupkop or talagang willfully and unlawfully hiding Pastor Quiboloy, no, from the authorities, pwede kang kasuhan dyan. It is obstruction of justice, no? So, kahit kapulisan ko dito, at I gave a general warning to everyone, to anyone tackling him willfully, hiding him from the authorities, no? Tinutulungan siya. Oo. Last na lang po sa akin, meron po ba kayong timeline na ibinigay po sa inyong mga tauhan? Kasi sabi niyo may mga intelligence information na naman po kayo na talagang andyan sa Davao. Yung accuracy lang kung saan mismo sa Davao ang hinahanap ninyo. Binibigyan niyo po ba ng timeline? Ito pong mga inuutusan yung maghanap sa kanya kung sa lalong madaling panahon, in a week's time po ba ito? Every now and then, sorry, Sige lang po, diretso lang po, General. At every now and then, nagkinakausap ko yung intelligence operatives natin from the PNP, from the AFP. Sa totoo lang, the other day, nandito yung Office of the Sergeant at Arms at pinatawag ko rin yung intelligence operatives natin at na-serve din ng Office of the Sergeant at Arms ang order of arrest din galing sa Senate. So, wala naman akong binigay na timeline sa kanila pero talagang I am pushing them to give us that detailed information sa whereabouts ni Pastor Quiboloy. Sir, ang posibilidad na magbigay po ng reward sa sino man po makapagbibigay ng impormasyon? Wala po naman dito sa amin yan unless there is somebody that will come out that he will be giving rewards. Wala naman Manong Ted. At dito sa amin wala din kami maibigyan. We will just be working pero kailangan ko talaga yung relevant, timely, accurate information sa whereabouts niya kasi hindi being a decision maker, hindi ako basta-bastang magpagalaw ng tao kung wala man lang akong actionable intel. Sige. And sir, yung report po na may mga, di ho ba may reported na ownership ng mga barel si Pastor at meron daw hong mga tauhan siya na sinasabi daw po na posible may hawak ng mga armas na ito, kaya po baka magkaroon ng mga resistance, mga ganun pong usapin. Paano po namin dapat tanggapin ito? Well, sabi nga ako nga kanina, nagre-reach out kami sa mga abogado niya at sa mga leaders niya dito. And they assured us na walang resistance talaga na magagaling sa kampo nila and his followers. Tama yan naman ng Ted, meron siyang 19 firearms recorded because he has an LTAP, no? May license to operate firearms siya. At of course, pwede rin itong gamitin, no? So if ever na there is a resistance, pero nagpasabi naman sila na hindi talaga sila magre-resist. So, at ayaw din namin ng may bloodshed dito sa Davao region at ayaw namin maulit yung nangyari sa Dinagat Island kay Cleo, no? Hindi natin kailangan ng bloodshed dito. Yes. So yan mga kababayan, ano kayang mixed
chapter ng isyong ito patungkol po kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yan ha. Sabi nga po ng iba Pastor Apollo Sikibuloy remains innocent yan ha, until proven guilty mga kababayan, no. Wala pa naman po, no, at yan ano sa palagay nyo mga kababayan, saan po ba kaya talaga nagtatago, no, itong si Pastor Apollo Sikibuloy, at hindi nila mahirap pagilapin ng mga intelligence community. At saka dalawang beses ko pong narinig na yung about doon sa impossible that mayroong magbigay ng reward yan ha. Parang naisip ko agad na baka magbigay siya, no? Teresa Ontiveros, mga kababayan ha. Abangan nyo po, baka magbigay po ng reward ha, para mas mapabilis yung huli, no? Para pag makita agad itong si Pastor Apollo Sikibuloy, no? Well, anyway mga kababayan, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan na inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.